Tahimik pero mabigat po ang galaw ngayon ng XRP. Maraming traders ang nag-aabang kung babagsak pa ba ito o may mas malaking mangyayari sa likod ng short. Sa unang tingin, parang walang aksyon. Pero kapag inintindi natin ang structure ng presyo, makikita natin na matagal nang nagtatrabaho ang market sa ilalim ng surface. Bilang isang crypto enthusiast na tumitingin sa parehong fundamental at saka technical structure, malinaw na may dahilan kung bakit may mga eksperto na hindi na naniniwalang bababa pa sa XRP. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin sa mas detalyado at mas malinaw na paraan kung bakit ayon sa analysis ay hindi logical ang further downside at kung bakit ang matagal na consolidation na ito ay maaaring nagkahanda ng isang malakas na galaw pataas. Ito ay mahalaga para sa ating lahat bilang mga traders, investors at saka holders. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit sinasabi ng analyst na hindi na bababa sa XRP. Ayon po, sa crypto analyst dito na si Bird, ang dahilan kung bakit hindi niya nakikitang bababa pa sa XRP ay hindi dahil sa hype o balita, kundi dahil sa oras. Mahigit 13 months nang gumagalaw sa XRP sa loob ng iisang malinaw na price range at sa technical analysis, napakahalaga ng tagal ng consolidation. Ang market ay parang taong nag-iipon ng lakas habang tahimik. Habang tumatagal ang sideways movement, mas maraming supply ang naa-absorb at mas maraming weak hands ang nawawala. Para sa atin bilang mga market participants, ang ibig sabihin nito ay mas nagiging matibay ang pundasyon ng presyo. Kapag ganito katagal ang galaw sa loob ng range, bihira pong humantong ito sa breakdown. Madalas, ito po ay nauuwi sa expansion. Ano naman ang kahalagahan ng range mula po sa taong 2018 at saka 2021 na highs? Yan, ipinunto po dito ni Bird na sa XRP ay nakulong sa pagitan po ng 2018 high at saka 2021 high sa loob ng mahigit isang taon. Ang resistance po ay nasa paligid ng $3.44, habang ang support naman ay nasa bandang $1.82. Ang dalawang level na ito ay hindi po basta numero lamang dahil ilang beses na silang napatunayan sa monthly chart. Tuwing bumababa po sa XRP, malapit sa support, meron pong pumapasok agad na mga buyers. At tuwing umaakyat po siya sa resistance, may selling pressure pero hindi po collapse. Kaya para sa atin mahalaga ito dahil ipinapakita nito na kinikilala ng market ang mga level na ito. Kapag ang presyo ay nirirespeto ng market, ibig sabihin ay may acceptance at saka stability. Ano naman po ang ibig sabihin ng mabilis na breakout at saka breakdown noon? Nito pong nakalipas na July ay pansamantalang nabasag na XRP ang resistance at gumawa po ito ng new all-time high. Noong October naman ay bumaba po siya sa ibaba ng support dahil sa isang flash crash. Pero ang mahalaga po dito ay ang bilis ng pagbabalik sa loob ng range. Yan, kitang-kita naman po natin dito sa chart. Hindi po nagtagal ang breakout at hindi rin po nagtagal ang breakdown. Kaya sa technical na pananaw, ito ay tanda ng failed move. Kapag hindi po sinusuportahan ng market ang galaw, mabilis itong binabalik sa dating range. Kaya para sa atin, malinaw na may malakas na puwersa na gustong panatilihin si XRP sa loob ng structure. Ibig sabihin nito ay hindi pa tapos ang accumulation. Ngayon, paano naman po ipinapakita ng price action ang market acceptance? Ang kilos po ng XRP ay hindi po basta random. Bawat pagbaba ay may buyers at bawat pagtaas ay may controlled rejection. Hindi ito aggressive selling o panic move. Sa halip ito po ay orderly behavior.
Sa technical analysis, kapag ang presyo ay paulit-ulit na bumabalik sa parehong level, ibig sabihin ay tinatanggap ito ng market bilang fair value. Para sa ating lahat, mahalaga ito dahil ang acceptance ay foundation ng mas malaking galaw. Hindi po pwedeng magkaroon ng explosive move kung walang matibay na pundasyon. Sa kasalukuyan, malinaw na tinanggap po ng market ang range ni XRP. Ngayon, bakit po ba mas maliit ang tsansa ng breakdown habang tumatagal? Habang tumatagal ang consolidation, mas maraming supply ang nawawala sa market. Ang mga nagmamadaling sellers ay unti-unting nauubos. Ang natitira ay mga holders na may conviction. Ito ang tinatawag na ownership shift. Sa ganitong sitwasyon, bumababa ang posibilidad ng malinis na breakdown. Para sa atin ito po ay mahalaga dahil ang breakdown ay nangangailangan ng maraming sellers. Kung kaunti na lang ang gustong magbenta, mahihirapan ang presyo na bumagsak. Sa halip, mas nagiging handa ang market para sa isang direksyong galaw pataas. Ano naman po ang sinasabi ng compression malapit po sa resistance? Ayan, balikan po natin ang chart ni Bird. Isa po sa pinaka-importanting obserbasyon dito ni Bird ay ang price compression. Ang mga highs ay nagkakadikit at ang mga pullbacks ay umiiksi. Ibig sabihin, mas kaunti na lang ang space ng galaw. Kaya sa technical analysis, ito po ay madalas nauuwi sa breakout kapag buo pa rin ang support. Para sa atin, ito po ay warning at saka opportunity. Kapag ang presyo ay naiipit sa ilalim ng resistance habang buo ang support, mas malaki ang tsansang sumabog pataas kaysa bumagsak. Sa XRP po ay nagpapakita ngayon ng ganitong klasing behavior. Ngayon ay ano po ba ang market impact nito para sa atin bilang mga holders at saka traders? Ayan, para po sa atin na may hawak ng XRP, ang ganitong structure ay nagbibigay ng confidence. Hindi po ito guarantee pero nagbibigay ito ng statistical advantage. Ang market ay nagpakita kung saan pumapasok ang mga buyers at kung saan lumalabas ang mga sellers. Ang volatility ay bumababa at ang oras ay nagtatrabaho pabor sa expansion. Para sa atin, ang ibig sabihin nito ay mas delikado ang mag-short. Para sa mga holders, ipinapakita nito na ang mahabang paghihintay ay maaaring may kapalit. Ang susunod na sustained move ay maaaring malaki ang impact. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang sinabi po ni Bird ay may solid na basihan. Hindi ito hype, kundi structural observation. Ang market ay matagal nang naghahanda at ang oras ay nagiging kakampi ng XRP. Hindi ko naman sinasabing bukas agad ang breakout, pero malinaw na logical ang malalim na pagbagsak. Kapag ang isang asset ay ganito katagal sa range, madalas itong nagtatapos sa isang direksyong galaw na malakas. Para sa atin, ang pinakamahalaga ay maging handa at hindi emosyonal. Sa crypto, ang oras ay sandata ng may disiplina. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood at panoorin po ninyo ang sunod na suggested o recommended video natin dito.